So, yung nangyaring procedure sa akin kahapon, yung ginawa sa akin operation kahapon is yung breast lip ko, tinanggal na yung mask niya. So, around 7 cm na mask yung nakita. So, sined na rin yung sample para sa biopsy. Ba't yung dinala? Tapos yung Ay, hindi naman ako magsusuot na. Ganda ng araw, oh. So, as per the doctor, dapat daw before 6 a.m. ng morning, dito na nga kami sa hospital. Kaya naman maaga kami umalis sa bahay. Let's go! Tyson, where are we? We're here in the hospital. Behave ka kay daddy, ha? Mommy, watch. Watch what? Okay. So, kung Mag-check-in muna tayo sa hospital. So, around 6:30 a.m. na-admit na nga ako at andito na nga kami sa room. So, around 8 o'clock pa naman yung operation ko, kaya naman may time pa para makapag-ayos. Mga oras na yan, hindi pa ako kinakabahan, kaya kinausap ko nga muna itong si Aizen. Tomorrow, ha? May later, I cannot hug you, ha? I cannot leave you like this, okay? Mommy has boo-boo here, okay? Okay. Then you ask daddy, daddy carry me. Daddy, let's play. Daddy, milk. Daddy, let's sleep. Okay? Yeah. So dito, hinahayaan ko na muna manood si Aizen at ako naman nakahiga sa hospital Aizen, what are bed you doing? dahil alam ko maya-maya ay susunduin na nga ako para dalhin sa operation room, kaya naman nag-relax-relax muna ako. Since ang operation ko nga ay 8 a.m. so nagpunta na ako ng operation room kasama yung nurses around siguro 15 minutes bago yung operation. So from here, I'm just gonna tell my story na lang. So yung nakikita nyo binovlow ko para yan sa lung exercise since general anesthesia nga ang ginamit sa akin at hindi local. So, tapos na yung operation ko na... So, dito, sinusubukan ko magsalita kaya lang ang hirap kasi na-intubate or nilagyan pala ako ng tubo while operation. Hindi naman yung tubong nilalagay kapag yung nasa ICU ka, through mouth naman, hindi sa neck yung ginawa. So anyway, eto na nga, kwento ko na nga. Pagpasok sa operation room, syempre may malay pa ako, pinahiga ko dun sa operating table, and then ang last na natandaan ko na lang ay may pinaamoy sa akin through mask na nasamid pa nga ako, and then after that, wala na. Nagising na lang ako, nasa recovery room ako at sabi ko parang may nakapasok doon sa bibig ko. Yung pala yun yung oxygen kung saan ako huminga or yung sinasabi kong parang na-intubate. So ayun, putulin ko muna yung kwento ko, and then dito pala dinner time na. Sabi naman ng doktor ko, wala naman bawal kainin after operation, kahit anong kainin pwede na. Dahil alam ni daddy na mahilig ako sa mga local dish dito sa Saudi katulad nitong kabsa or nitong mani rice. Kaya nagpa-deliver na lang siya dyan. So itong medyo nangungulit na tong anak ko, pero at least alam niya na hindi nga siya pwedeng pumunta dito sa bed ko. So ito, back to storytelling na tayo. Siguro mag 1 hour tumagal yung operation kasi ano lang naman, consider minor lang siya, pero naka general anesthesia ako, meaning tulog. After operation, ano ba yung naramdaman ko? Yung pain, hindi naman masyado dahil siguro mataas yung tolerance ko. Ay, bago yung lahat, nga pala, ang operation na ginawa pala sa akin ay tinanggal nga yung bukol dun sa left breast ko. Hindi yung buong dibdib ha, yung bukol lang na nakapako last time. Since wala ako masyado naramdaman na pain, parang ang bigat lang nung left breast ko kasi syempre nandun yung sugat, and then yung masakit dun ay yung sa parang mas nasaktan pa ako dun sa mga gamot na tinuturok sa IV kasi 'di ba syempre sa ugat mo siya dadaan, so yun yung pinaka masakit sa akin. And ito pa, yung pag nagigising ako sa gabi, syempre nakikita ko yung mag-ama ko parang ang sikip-sikip ng higaan nila. Dun ako na nalungkot kasi hindi ko katabi yung anak ko. First time kong hindi makakatabi yung anak ko sa pagtulog. Sanay pa naman kami ng anak ko talagang magkayakap tuwing natutulog sa gabi. Kaya sobrang hirap nito para sa akin. So, it's my, so bale, second day ko na dito sa hospital and discharged na ako. So, yung nangyaring procedure sa akin kahapon, yung ginawa sa akin operation kahapon is yung breast lip ko, tinanggal na yung mask niya.
So, around 7 cm na mas yung nakita. So, sined na rin yung sample para sa biopsy kung ano yung magiging result niya. Sabi na naman ng doktor is 70% benign pero 30%, pero dun tayo sa positive side na benign lang to. So, magwe-wait pa tayo around 10-15 days para dun sa result ng biopsy, and hopefully, in God's grace, benign lang siya. Maging positive lang tayo. So anyway, mag-aayos na ako dahil pa-discharge na kami today. Naayos na lang ng husband ko yung gagamiting sick leave tsaka yung report. So anyway, update ko na lang ulit kayo. I'm good. At so far na-relieve na ako dahil nawala na yung mass dito sa bukol dito sa breast ko. So, yun lang. Bye!